parvo, yung nagsusuka at nagtatain ng may dugo. So, ang ginagawa natin, IV, swero, magbibigay tayo antibiotics. Yung antibiotics, hindi po yun yung gamot. Ang ginagawa lang po ng antibiotics is for secondary bacterial infection. May say secondary bacterial infection, lahat na po pwedeng humalo ng bacterial kasi nagtatain na siya. Tatanggalin natin yun para mag-increase yung immune system niya, malabanan niya yung viral infection. Name na? So, ito po yung antibiotic niya. So, pag bibigay tayo ng gamot sa line, kasi lahat po ng gamot niya through IV. So, ito po yung rubber dito, no? Tutusok lang po tayo dyan sa rubber. Tutusok lang ganyan. Tapos, fold nyo po yung dito. Fold nyo dito para yung gamot dire-diretso na po sa aso nyo. Hindi naman po back sa line. Okay po. So, fold nyo dito para diretso yung gamot doon. Then, push po yung gamot. Okay. No? So, okay na po. So, ito po yung swero ng aso nyo, no? Dito sa upper part, kaya naka-bandage lahat yan. Dito sa upper part, pag ito po yung namaga, nag-swell to, lumaki, ibig sabihin nun, tanggal na yung swero sa loob. Kasi yung swero po niyan, bendable stylet na lang, wala nang karayo. No? So, pwede pa naglikod siya, mahahatak, pupunta sa laman, sa balat, wala na sa ugat, kaya lumalaki to. Pag ganun po nangyari, switch na natin sa off. Ito po yung switch natin. No? Ito po yung bandang off. Ito yung bandang on. So, itong roller, sasagad nyo lang po sa off. Ganyan nyo na. Sasagad nyo lang sa off and then dalhin nyo na sa amin para i-reinsert na po namin yung ID. Ikakabit. So, hindi ko gagalawin, hindi ko tatanggalin. Hindi nyo tatanggalin, hindi nyo gagalawin. Basta i-off ko lang. Off, then dalhin sa bed. Okay po. Mas mamaga, off, dalhin sa bed. Okay? So, pag ano naman po, yung dugo niya nagbabackflow na dito, natin yung kasalukuyan na nagbabackflow, may mga cases po gano'n kahit sa tao, di ba? Ibig sabihin na mababa yung pagkakasabit ng IV bag. Pag ganun po nangyari, nag-backflow yung dugo niya, pwede nyo naman i-switch to sa on. Okay? I-switch sa on. So, ang kinokontrol kasi nito, yung drip ng swero. Ito po. So, ang on, nakita po yung patak niya, mabilis. Ano, pag hinatak ko po yan, so may mabilis, parang lipo. So, ibig sabihin yan, yung bilis po niyan, may pupush niya ngayon yung blood nag-backflow. So, push na yung dugo, minsan nagkakalamat lang dito, pwede nyo kurut-kurutin yun para pumasok din. Pero pag talaga namuuno doon, hayaan nyo na lang. As long as pumapatak yun, that's good. So, eto, hindi po dapat naka-maintain ng on yan. Hindi, kasi sobrang bilis po niya. Kaya lang yung bibilisan para matutulak na yung dugo. Pero right after pumasok yung dugo niya, i-regulate na natin. May certain bilang po kasi yung drip na yun. Kaya nagsulat po ko dito, 3 to 5 seconds per drip. Yung say 3 to 5 seconds per drip, ang bibilangin natin dyan ngayon, yung interval ng patak. So papatak, bibilang kayo, papatak. Yung bilang nyo, 3 to 5 seconds. So 1,001, 1,002, 1,003, 1,004. So dahan-dahan po ngayon i-off para bumabagal siya dahan-dahan. Yung bilang po is 1,001, 1,002, 1,003. 1, 2, 3 is masyadong mabilis po yan. Palagi nyo dapat minomonitor is yung drip. Yun po, no? Always monitor ito. Baka po malunod yung aso kapag yung kamay. Pag naka-fold po kasi yung kamay, naka-fold din yung ugat, mas mabagal yung pasok. So pagka once na straight niya, mabilis na pala yung patak. No? So always regulate na naka-stretch ang kamay. Chances po na tumitigil po ito. Titigil mo lang. Titigil yan kasi may bara po yung swero. Pag yan pag hindi po yan pumapatak, tapos hindi naman namamaga yung kamay ng aso nyo, ibig sabihin po sa mismong swero may bara. No? Nangyayari yun kasi pagka minsan nagbabaklo ng konti yung dugo, nababaraan sa mismong swero. Hindi nyo makikita, sa loob po yun. So gagawin natin, magpa-flush tayo. Ang flashing po, gagawin nyo lang yung flashing kapag hindi pumapatak yung swero nyo, at the same time, hindi namamaga yung kamay. Ibig sabihin doon, may bara yun sa swero niya. So, ang gagawin nyo sa flashing, kukuha kayo ng fluid sa IV bag. Dito, sa mismong gaba ng IV bag, meron tayong rubber. Sa rubber, may maliit na bilog dyan. Tutusok kayo doon sa maliit na bilog. Tutusok kayo diretso, no? Tutusok lang ganyan. Then, kukuha kayo ng konting fluid. Konting fluid lang. 1 ml sila. 1. Okay na po. Then, tatanggalin niyo yung hangin. Important po dyan yung walang hangin. So, pag walang hangin, walang bubbles, that's okay na po. No? Tapos, ito, parang gamot lang. I-re-inject nyo dito sa may line. Dito sa rubber ulit. Papasok ulit dyan. So, ang sense nito is to flush out yung nakabaradon. Kaya, i-fold nyo to create pressure. Para pag binigay natin yung fluid na yan, tutulak niya yung malakang. Okay po. And always make sure na straight yung kamay ng aso.
Pag ipa-flash na ganyan, no? Na straight. Sige, ayan. Push natin. Pag may bara yan, mahirap talagang i-push. Okay. Pilitin nyo lang po kasi may bara nga po. Pag walang bara, ganyan, flawless lang. Pag may bara, mahirap talaga. Pilitin nyo lang. And then mararamdaman nyo sa mismong pag-push nyo yung gush ng fluid sa loob. Kasi okay na, i-flush na yung bara. Ganyan po. No? Pagka kunyari hindi pa rin okay, kunyari hindi pa rin pumapatak, pwede nyo ulit-ulitin as long as hindi mamamaga dito or walang magbabudge dito. Kasi once may magbudge or mamaga, Paano pong ibig sabihin maga tanggal. na talagang maga talaga? So, one way to check out, pwede nyo pong i-compare sa kabila. Hawakan nyo. Ayun, Compare nyo sa kabila, no? Okay. Para maramdaman nyo kung mamamaga pa ba o hindi na. Para siyang may tubig nun eh. Para po siyang malambot sa may tubig. Nangyari na nag-stop po kasi ito, minsan napupuno yan. Pagka may bara, minsan napupuno yan. So, para ma-drain mo yan, kasi para makita mo kung tumutulo pa ba, tanggalin mo sa pagkakasabit. Hold mo yung line, balik na rin, then squeeze mo po ito. Yan. Hold, then squeeze ito. Para yung fluid babalik sa ito. Mababawasan yung fluid dito. Para makikita po ninyo kung pumapatak pa rin.